At ito nga hong si Yana Motovlog ay hindi dumalo dyan sa pagdinig dyan sa LTO tungkol sa nangyaring road rage sa Zambales. Ayan ho. So, abogado niya lang ang pumunta at ayon dito sa kampo naman ni Kuya Jimmy, hindi nila tinatanggap ang apology ni Yana Motovlog at tuloy ang pagsampa nila ng kaso sa nasabing vlogger. Ayan. And prior bago sana ito nag-post itong si Yana Motovlog ng nasabing video, dapat tiningnan niya kung siya ba ay mali or tama. Or baka naman wala siyang kaalam-alam, pinost niya lang at ang nasa isip niya, ang simpatya mapupunta sa kanya kasi vlogger siya, influencer siya, medyo sikat siya. O, di ba? Hindi ho kasi guarantee yan na kahit sikat kang vlogger, kung mali ka talaga. Kasi unang-una, gumamit ka ng motor na walang side mirror. Tapos ikaw pa ang matapang sa kalsada, nakala mo ikaw isang reyna dyan sa Dubrunay. Na yung para bang may nakasaksak na mga gold bars sa ngalangalam mo. Ha, Yana Motovlog, kung makaastak ka, ayan. So, pakinggan natin itong sinabi ng ng abogado dito sa pagdinig dyan sa LTO, guys. I'm Attorney Ace Randolph Curado. Yes. Thank you. Thank you. This apology letter, personally executed by Ms. Yana. Sir. Ako po, si Ariana Marie A. Aguinaldo, o mas kilala na Yana Motovlog, na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales. At kinasangkutan ng isang driver po ng pick-up na sasakyan. Ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad po. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samut-sari, kalawat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali, pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Dapat kasi, hindi mangyayari yan kung inisip mo muna bago mo in-upload. Yan kasi yan, guys Kasi kung hindi yan na-upload, walang kaalam-alam itong mga sambayan ng Pilipino. Walang kaalam-alam itong mga netizens. Kaso, yun na nga nangyari doon, in-upload pa niya. So, tunay lang yan talaga na, ay, ambot sa'yo, Yana Motovlog, nasamba yung utak mo, nasa tarampakan, dahi. So, yun nga ho, ang sabi ng abogado niya at according dito sa report, hindi nga tinanggap ng ni Kuya Jimmy ang kanyang apology and patuloy siya na sasampahan ng kaso. Good luck na lang sa mga pangyayaring ito. Ha? Oo, sinasabi ko na sa'yo, ba't kasi in-upload mo, naka-expose pa yung mukha ng tao doon. Tapos pinagtatawanan nyo pa, minura mo pa, at kung ano-ano pa. So feeling mo kasi, ang buong akala mo, ang simpatya ng mga tao mapupunta sa'yo. So, hindi mo inisip muna na wala kang side mirror, tapos nagganyan ang ugali mo doon. So, akala mo siguro, simpleng tao lang yung kaharap mo na kaya mong pagsalitaan ng gano'n at maliitin din sa vlog mo, ha? O kaso nakakita ka ng katapat mo, edi ganyan na nangyari. So, pero kung hindi mo in-upload yung video na yan at pinag-aralan mo muna at kasi ini-edit mo pa naman yan
bago i-edit pa naman natin yan. Tayo mga vlogger, nag-edit tayo bago tayo mag-upload. Dapat sana pinag-aralan mo kung tama o hindi yung gagawin mo. Ito pa yung isang ng reporter ng DZBB. Glenn Roy po ng DCWB. Nandito po ako ngayon sa tanggapan ng Land Transportation Office. At kanina po sa pagdinig ng LTO, hindi po humarap ang motorcycle driver na si Yana at pagkos ay ikinatawan po siya ng kanyang abogado. Naglabas lang po ng statement ang kanyang abogado at sinabi nga po yung kanilang sinserong paghingi ng paumanhin doon nga po sa insidente. Pero ito po, kanina sa panayam po namin kay Ginoong Jimmy Pascua, siya po yung driver na nakaalitan ng motorcycle driver na si Yana, kanyang binanggit na siya po ay magsasampa ng reklamo laban po roon sa vlogger. Kung ano man daw po ang maging resulta nito po magiging investigasyon ng Land Transportation Office ay iba po yun sa kanyang isasampang reklamo. So yan mga kapuso, dahil nga ang kanyang binabanggit ay labis po nakahihiyan ang kanya pong tinanggap dahil nga po sa na-post na video, ngayon din po ang kanyang pamilya. So mamaya Ayun nga, sinasabi ko, dahil na-post, kaya di mo rin masisi kung may mga ganyan-ganyang eksena sa buhay mo ngayon, kasi ikaw din, wala kang dapat sising iba, kundi yourself. Ikaw nag-decide yan ikaw naggusto niyan ayan. So, face the consequence. Good luck na lang sa'yo, Day, ha?